Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, aming mga kauntahan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, si Attorney Al Jumrani, at hindi makukumpleto ang ating show kung wala ang Judge ng Bayan, si Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi, Judge Jing. Hi, Attorney Al, at hi din po sa inyo, aming mga kahuntahan. Ako po muli si Jing Oyenco Nolasco, isa pong dating hukom. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay nyo mga kahuntahan sa People's Court, ang natatanging show sa telebisyon kung saan natututo kayo sa batas in an informative and fun way. Tama, Judge. In fact, excited tayo for today's episode dahil alay natin ito sa ating mga magulang, sa ating mga tita at tito, at sa ating mga lolo at lola, at kay Judge na rin in a few years. Sorry na, Judge. Grabe ka talaga, Attorney Al. Pinabibilis mo talaga ang panahon. Pero come to think of it, why not? Talagang papunta dun eh. Yes. 9 years from now yon for me kasi mag-51 na ako sa May. And in 9 years time, I'm sure marami nang mangyayari. Gagraduate, by that time, graduate sa mga anak ko at professionals na. And hopefully, less work and more time to relax na rin, di ba? Yes. Oo. At saka sila namang lilibre sa'yo. Oh, yun na nga. Diba? Ngayon nalilibre naman na sila. Diba? Pagka, ano. Sana all, no? Ganyan. Okay. And also, don't forget, Judge, no? Sana in 9 years and even beyond that, no? Ay meron pa ring People's Court. Oh, yes. Para we can still do what we are doing. Magawa pa rin natin itong ginagawa natin, ang magbigay ng impormasyon at tulong legal para sa ating mga kauntahan. Nako, fingers crossed. Pero bago natin i-reveal ang topic na may kinalaman sa ating future, kasi yun nga mga usapang 9 years from 9 now. years from now. Magbalik tanaw muna tayo sa nakaraan. Correct. So balikan muna natin ang ating previous episode na Etcha Puera Ka, kasama si Attorney Bob Mendoza. Roll VTR. So dito sa hatian tungkol sa mana, ang aking masasabi dito ay hindi lang sana all, dapat all. Oh, yan. Dapat all. Oh. Hindi naman ibig sabihin na yung mga heredero ay na nararamdaman nila na dapat mas malaki ang makuha nila. Hindi naman ibig sabihin na pantay-pantay ang hatian. Dahil nangyayari naman na sa totoong mga magkakapatid na nagmamahalan, na yung nakakaraos ng mabuti, ibinibigay talaga dun sa mga hindi nakakaraos sa buhay. Madalas ding nangyayari yan. Thank you to our production team for the highlights video. At syempre, maraming salamat uli kay Attorney Bob Mendoza sa pag-guest niya sa ating show last week at sa kanyang napakasimpleng pagpapaliwanag ng exclusion of heirs. Yes. So, Judge, anong takeaway mo from our past episode? Thank you, Attorney Allen. Yes, of course, thank you kay Attorney Bob for sharing his expertise on the subject. We look forward to inviting you again, Attorney Bob, in a future episode or episodes at sana paunlakan mo ulit ang aming imbitasyon. Yes. Now, ang takeaway ko from that episode ay yung effects o consequences ng pagka-exclude na isang tagapagmana sa kanyang mana. Tandaan po natin mga kauntahan na may mga tagapagmana na hindi pwedeng baliwalain o itsapwera. Silang mga compulsory heirs tulad ng mga anak, asawa at in some cases, mga magulang o mga kapatid. Naka-reserve po sila. Kapag inetsapwera sila ng iba pang mga tagapagmana sa settlement of the estate, magiging void o walang bisa po ang distribution ng estate at hindi po nagpe-prescribe or napapaso ang aksyon to declare the settlement void and to recover the rightful share. Nagkakaroon po ng implied constructive trust kung saan nagiging trustee ng inetsapwera ang mga nag-etsapwera at pwedeng bawiin ang nararapat na parte at any time. Correct. Kaya mga kahuntahan,
Huwag po kayong mag-etsyapwera ha kung ayaw nyong maabala ng mga kaliwat kanang kaso. Yan. So what about you, Attorney Al? Di ba? Ang galing talaga ni Judge. So thank you for that very clear recap of the effects of exclusion of heirs. So sa akin naman, Judge, ay yung sinabi ni Attorney Bob na kahit na marami na ang ibinigay or marami ang ibinigay ng yumao dun sa naitsapwerang tagapagmana habang nabubuhay yung yumao, hindi basihan ito para tanggalan ng mana yung kumbaga yung nakatanggap ng mga advances. Yes. Nasa batas kasi natin na ang mga advances o mga donations ay maaari lamang i-collate sa punto ng settlement proceedings para malaman ang tamang hatian at para malaman kung entitled pa ba sa additional na mana ang nasabing naitsapwerang tagapagmana. Simple lang yan mga kauntahan, huwag natin ilagay sa ating mga kamay ang batas. Sumunod po sa proseso. Isama muna lahat ng heirs sa settlement proceedings at kung talaga namang marami nang natanggap ang isang heir during the lifetime of the decedent, then that's the time the law will be applied at hindi na makakahingi ng additional na mana ang nakakuha na ng sobra-sobra. Ayun. In fact, pwede pang bawasan yon at maobliga pa siyang ibalik yung sobra. Nako, yan. Thank you very much, Attorney Al, sa napakaliwanag na take-away mo. Talagang expert po ang ating Attorney Al sa mga ganyang bagay. Yan. Kaya nga inaral ko yan para at least, di ba, meron akong laban talaga pagdating ng araw. Hi, Oh, di ba? Mami and Papa. I love you. Pwede Saka- i-donate nyo na sa akin yan now na. Naku pa. Don, no? Well, mga kauntahan, sana po talaga nakatulong ang episode na yun sa inyo. Lalo na at isa sa mga madalas na kaso ng mga pamilyang Pilipino ay ang hatian ng mana, sadly, no? Wish namin po rito sa People's Court na sana po kayo mga kauntahan ay hindi kayo humantong sa teleseryeng awayan at agawan ng lupa. Diba, Attorney Al? True, I agree, Judge. Okay siguro siya itong mga malateleseryeng awayan Oo. ng mga magkakapatid or Yes. mga tagapagmana over the property of the decedent. Okay siguro yan panoorin sa sine o sa TV dahil sa mga pang-famous award na linyahan at aktingan ng mga artista tulad nung ginawa namin ni Judge nung last episode. Oo. Pero wag naman sa totoong buhay. Nakakalungkot kasi isipin na namatayan na nga, nagkaroon pa ng problema sa mana. Kung kaya kaya lang lang, bumangon no nung namatay, baka pagkukurutin silang lahat sa singit. Oo nga, I agree. Kurot talaga sa singit, di ba? Naku, masakit yan. Sabi nga, may the dead rest in peace. Dapat may peace din among the heirs. Yes. So mga kahuntahan, yan yung bilin namin sa inyo ha. Mahirap pong mag-awayan sa mana, kaya wag po natin gawin yung etsapwera ng mga mana. Ngayon, kung gusto nyo pong panoorin ulit or kung hindi nyo pa napanood ang Etsapwera Ka, kasama si Attorney Bob Mendoza, available po ang episode na yan sa ating YouTube channel at Facebook page. Kasama po ang lahat ng past episodes natin. Hanapin nyo lang po ang GNN People's Court sa Facebook and YouTube, then select the episode that you want to watch. And mga kautahan, if you want to watch the show real time, you can watch People's Court on TV tuwing Webes ng 7 p.m. sa Golden Nation Network or GNN. May replays po ang People's Court sa GNN buong linggo after the initial airing ng latest episode. Kaya abangan nyo po ang replay sa GNN ng, kumuha kayo ng lapis at papel. Oo, yan na. Yun, Friday lunchtime, Saturday and Sunday ng 7 a.m., 4:05 p.m. at 9 p.m., Monday ng 12 noon at 7 p.m., Tuesday ng 4:05 p.m. at Wednesday ng 7 a.m. at 11 p.m. Yun. Mapapanood ang GNN sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable providers, pati na rin sa UHF Channel 47. Oh, ayan na. Dapat hindi nyo po ma-miss ang any episode ng People's Court kasi ang dami nating schedules no, nung rerun sa GNN. And again, kung wala po kayong cable mga kahuntahan or di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting shows of GNN but also to other local and international channels. Now, for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya po ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT, katulad na lang po ng FB page nila na at GSAT Direct TV.
At muli, ini-encourage din natin, most especially ang mga law students, lalo na ang mga kukuha ng bar exam sa September 2023, na panoorin ang ating mga episodes. Mag-binge watch po kayo dahil halos na-cover na namin or natin ang mga major laws na tinatanong sa bar exam. Teka, Attorney Al, di ba nag-lecture ka recently sa mga barangay officials and Liga or Dupon members, no? Makakatulong din actually ang ating show sa kanila dahil sila ang frontliners, ika nga, sa mga cases. Dahil ito sa katarungang pambarangay law na minamandato generally ang lahat ng kaso na dumaan muna sa barangay. And actually, may mga kahuntahan na tayong mga nagsasabi na malaking tulong ang People's Court sa mga gawain nila sa kanilang mga barangay. So either kapitan sila, kagawad, or mga miyembro ng Lupon. So Correct. nagme-message sa atin thanking us Correct. for the show. And that's true, Judge, no? Nag-lecture nga ako sa mga barangay officials and Lupon members ng buong 13 Martires City sa kanilang first liga ng mga Wow. barangay City Congress na ginanap napakalapit sa 13 Martires. Ginanap sa Royce Hotel sa Clark, Pampanga noong March 6, 2023. Makakatulong nga ang basic legal information na binibigay natin para sa kanilang pag-evaluate ng mga kaso. Una, para malaman kung sasailalim ba ang mga ito sa katarungang pambarangay. At pangalawa, kung yung mga kasunduan ba ay naaayon sa batas. Dahil mga kauntahan, kahit na sa katarungang pambarangay, no, na Yes. ini-encourage sila magkaroon ng compromise agreement, ang compromise agreement ay katulad din ng isang ordinaryong contract. It should not be contrary to law, public policy, public morals, or good customs. Ay, perfect. I'm sure marami pa ang makakapulot ng aral mula sa ating show. Kaya sana po ay mas makarating pa sa mas marami itong show na ito. Kaya mga kahuntahan, please keep on watching and sharing our videos on Facebook and YouTube. Yan. So I suppose may mga babatiin ka, Attorney Al, from your latest lecture gig and some. Yes. Actually, Judge, no? Kaya kasi dahil fresh pa nga yung, yung activity. So, gusto kong batiin or gusto kong mag-shout out unang-una kay EJ Fontanilla for the invitation. Dati ko siya estudyante na connected sa Liga ng mga Barangay ng 13 Martires. Thank you for the trust and confidence. Also, thank you sa Liga ng mga Barangay ng 13 Martires na pinangungunahan ni Punong Barangay J. Merciera at ang kanyang mga kasamahan. Finally, shout out sa JC Travel and Tours for the accommodation at Royce Hotel. And thank you din Royce Hotel for the pabaon ng mga toiletries. Wow. sana all. Parang pabaon talagang binigay. No. Actually, pero di ba libre Talaga, naman yun? oo, libre. Pwede naman iuwi yun. Oo, pwede naman. Ayan, Kasama correct. yan dun sa ano. So, mga 3-week supply na yun of lotion, shampoo, and O, sabon. diba? Hindi ka na mamimili. Nako, sana all, no, na may ganyan ulit na mga lecture gigs. Sama mo naman ako next time. Nakakamiss Sige. kasi dati yung sa Yes. Enhanced Justice on Yes, Meals because program. you were also Oo, tapos sa nagaganon. Katarungan. Tapos nagbabarangay information dissemination. Doon kami naman nagle-lecture ni Judge Lisa Flores. okay. Nag-pandemic. So nawala na Nawala, yung oo. Enhanced Justice on Wheels. Pati itong barangay. Pero masarap mag-lecture Oo, sa mga yeah, barangay. correct. At saka kasi barangay din officials. napaka-realistic ng mga Oh, yes. examples nila. No? Oo. Yung mga tinatanong, dinudulog nila. No? Oo. Kaya Ayun. sana maulit-ulit. Yeah, Ganun. correct. Hello po sa lahat ng mga barangay officials ng 13 Martires at sa iba pang lugar sa buong Pilipinas. Sana po ay makapag-lecture kami ni Attorney Al sa inyo magkasama tandem, di ba? Kasi pala, invite nyo lang kami. Oo Pupunta nga. kami. Yeah. Kayo po ang pinaka-basic political unit at kayo ang direktang nagseserbisyo sa ating mga kababayan. Kaya mabuhay po kayong lahat. Yun. So, yun nga true. po, gaya na sinabi ni Attorney Al, if you want us to lecture, pwede naman po, Pwede no? naman, Yung yeah, oo. tandem po kaming dalawa. Yan. Now, ako naman, ang gusto kong batiin sige. ay sina Ma'am Jack, Ma'am CJ, and lahat ng taga-BDO-BF Aguirre Branch. Kinuwento kasi sa akin ni Ma'am Jack nung nagkita kami last Saturday na napanood niya ang People's Court sa Channel 73 sa Sky Cable. O, nice. diba? So, hello po sa inyo at please continue watching People's Court. At, ito pa, meron akong pahabol na pabate for the second time in a row. Kasi ngayon talagang birthday niya, March 16. Happy birthday to my baby brother, Glenn.
Happy birthday, Glenn. Love you. And wag mong kalimutang i-treat ang paborito mong ate. Ayan, nag-iisa kasi. Oo, the fact na dalawang beses kanya binate. Oo, Seryoso yan to, yun. nagpapalibre to. So, hello po kina Ma'am Jack, Ma'am CJ, at sa lahat ng taga-BDO. Ayan, baka naman, payong lang, no? At syempre, happy birthday ulit kay Glenn. So, Judge, mag-topic reveal na tayo? Sure, Attorney Al. What's our topic for today? Bilang respeto sa nakakatanda, I will let you reveal the topic. Teka, parang may mali ah. Una, hindi malaki ang agwat natin. Ilang buwan lang. Pangalawa, mas mukha akong matanda sa akin. Grabe. Pangatlo, kung totoong respeto sa nakakatanda. Nakafocus tuloy si Direk sa akin. Oo. Sabi mo, mas mukha akong matanda. Eh yan, kayo na po ang humusga. Pero kung yun nga, totoong respeto sa nakakatanda, dapat ang nakababata ang gagawa, di ba? Ay, ganun so, ba ikaw ang yun? mag-topic reveal, Attorney Al. Ganun ba yun? Parang iba Yes. naman ang turo ng mga magulang ko sa akin. Lagi kasi sila nauuna sa pagkain, sa dessert. Yeah. Pero well, tama nga naman. Kasi lagi naman ako nauutusan nung bata pa ako. Not that I'm complaining. Ha? Talaga Ulit, ba? hi, mami and papa. O yun nga, nagre-reklamo po yata, Hindi mami. ako nagreklamo. For sure, pag uwi ko, maghuhugas na naman ako ng pinggan. Oo, pero in fairness, dahil dyan, kasi yan yung task ko sa bahay. Yes. Hanggang ngayon, anywhere. Life skills, Oo, yeah. yun talaga yung, sige, ako na maghuhugas. Yan. Ganyan. Si Barry rin ganun. Talaga? Siya ang taga-hugas. Panganay yata ganun. Ganun ba yun? Ako Oo. din. Ganun talaga. Ayan. So, sige, dahil nga ako ang napag-utusan. Yan. Our topic for today ay tungkol sa batas ng mga senior citizens at ang pamagat na ating episode ay ang mga dual citizens bow. O, di ba? Malaay sa sigera lang ang peg at nagbow talaga si Attorney Al, di ba? Now, bakit dual citizens? Kasi Filipino citizen na, senior citizen pa. So, special episode po natin ito alay sa ating mga senior citizens dahil nasa kultura nating mga Pilipino ang pagmamahal at paggalang sa mga nakakatanda. Kaya sa episode na ito, malalaman natin ang mga benepisyo at mga programa para sa ating mga senior citizens. Abangan po yan sa ating second at third segments kung saan may makakasama tayong isang magaling na dekano ng College of Law na expert talaga sa batas. At abangan din sa ating second segment ang dalawang tanong mula sa inyo mga kauntahan na sasagutin namin ni Judge Jing. Yan. Kaya wag po kayong aalis mga kahuntahan. Magbabalik pa ang People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court and to our Legally Speaking segment. Ako po muli si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge Jing. Hello, Attorney Al, at hello po ulit mga kahuntahan. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. Welcome po sa second segment natin na pinamagatang Legally Speaking. Dito po sa segment na ito, sasagutin natin ang dalawang tanong mula sa ating mga kahuntahan at pagkatapos po ay magbibigay tayo ng konting overview or patikim tungkol sa ating topic na Law on Senior Citizens. Kaya nga ang title ng ano natin, 'di ba? Ang Dual Citizens Bow, o 'di ba? So, Attorney Al, dahil mas nakakabata ka sa akin, ikaw ang sasagot sa unang tanong. Ay, pinanindigan talaga ni Judge ang age gap privilege. Nako, joke lang naman. Bawal ang ageism dito at kahit saan, ano. Ay, wow. Ano yung ageism, Judge? Well, Attorney Al at mga kahuntahan, ang ageism ay kilala rin bilang age discrimination. This is when someone treats you unfairly because of age. It can work both ways, no? An older person may be unfairly assumed to be less productive because of advanced age.
while a younger person may be perceived to be inexperienced and incompetent because of his or her youth. Ayun, wow, may natutunan na naman tayong bagong term, ageism. Ayan. Diba? Oh, use it in a sentence. Oh, diba? Ano? Ageism is such a bad term. Thank you for sige. that, Judge. Okay. I will never treat you unfairly because of your age. Dapat. No? The way I treat, no, yung pagtatrato natin sa kapwa natin ay dapat based sa persons, attributes, and qualities. Kasi nga, all persons are unique. And you are the most unique of all. Char? Talaga ba? So, sarotera talaga to si Attorney Al. Naku, sagutin mo na lang kaya yung unang Sige. tanong. Ito ay mula sa ating kahuntahan na itatago natin sa alias na Ryan. Kinoment niya ito sa YouTube, no, dun sa ating YouTube channel sa episode 27 on small claims. Kasama si Judge Glenn Clemente. Ito yung tanong niya, Attorney Al. Okay. Paano po, sir, pag sanglatira na ayaw ng patubos dahil matagal na raw po sila doon, tsaka right pa lang kasi hawak namin, kaya lumalaban sila. Pasok po ba yan sa small claims? 50,000 pesos lang ang sanlaan. Thanks. O, yan ang tanong ni Ryan. Attorney Al? Okay, thank you, Judge, for reading the question, and thank you, Ryan, sa tanong mo. Explain lang muna natin, for the benefit natin mga kauntahan, itong sangla-tira. Okay. So, dito sa sangla-tira, may nangutang. Okay. Ang collateral niya ay yung bahay niya. Ang pinagkautangan ay pinapatira sa bahay ng nangutang for a certain period, say 1 month, 6 months, or 1 year. Ibabalik ang bahay kapag nabayaran ng utang. Kaya nga collateral lamang ang bahay. Hindi maangkin ng nagpautang ang bahay na sinanla nung nangutang. Okay. So sa sitwasyon mo, Ryan, may karapatan kang bawiin ang bahay mo kapag nabayaran mo ng utang mo. Hindi pwedeng hindi niya ibalik yan dahil sa rason na rights lang ang hawak nyo. Maling rason yon dahil wala siyang karapatan na questionin ang karapatan mo sa bahay dahil tinanggap niya lang iyon bilang collateral. No more, no less. Ano naman ang sagot dun sa tanong niya na pwede bang small claim ang kaso? Ayun. So Ryan, hindi po pwedeng small claim ang kaso mo dahil hindi lang naman money claim ang habol mo sa kanya. In fact, baliktad siya kasi yung magbabayad. Yes. Ang habol mo ay ang possession ng property. Ang proper remedy mo ay recovery of possession. Magpadala ka ng demand letter sa kanya kalakip ng tender of payment o offer ng bayad. Kapag hindi siya tumalima at ayaw pa rin niyang tanggapin yung bayad mo, ireklamo mo siya sa barangay kung magkabarangay kayo o magkalungsod kayo. Then, kung hindi kayo nagkaayos, ito ifa-file mo. Complaint for consignation with recovery of possession sa Regional Trial Court. Consignation para ma-deposit mo yung bayad sa court at ma-extinguish na yung obligation mo. At after that, the court will order na ibalik na sa iyo ang bahay mo. Medyo komplikado siya, pero for this, we advise you to get the assistance of a lawyer para sa kaso. Thank you, Attorney Al, for that and for that very clear answer and explanation. Now, sana makatulong sa iyo, Ryan, at mabawi mo na ang bahay mo. Kaya lumapit ka na agad sa isang abogado para maasistahan ka dun sa pagpa-file ng tamang kaso laban dun sa ayaw nang umalis dun sa bahay mo. Correct. So, Attorney Al, what is the next question? Okay, Judge. So, ang next question natin ay mula sa isa din nating kauntahan na itatago natin sa alias na K. Tinanong niya ito sa comment sa YouTube channel natin sa episode 34 on Estafa kung saan guest natin si Dean Jim Festin. Okay. Ang tanong niya ay, hello po, I know someone who is a member of a networking company. I trusted her and gave her money around 100,000 pesos to buy products for me. She pocketed, binulsa, about 80% of the amount and I received only about 20,000 pesos worth of products. Wow. Is it a case of estafa? Thank you for replying. Judge? Opo, thank you, Attorney Al, and thank you, Kay, for your question. Isa na namang nakakalungkot na kwento Correct. ito, di ba? Pinagkatiwalaan mo ng pera, pero in-scam ka. Hindi na inisip na masisira ang matagal ng pinagsamahan. Anyway, tama ka, Kay, no? Estafa ang kaso as defined and punished under Article 315 of the Revised Penal Code. Now, isa sa mga uri ng estafa ay misappropriation or conversion. Sa kaso mo, ito ay by misappropriating or converting to the prejudice of another, money, goods, or any other personal property received by the offender in trust or on commission or for administration or any other obligation involving the duty to make delivery of or to return the same.
even though such obligation be totally or partially guaranteed by a bond or by denying having received such money, goods, or other property. Now, in your case, pinagkatiwala mo dun sa kaibigan mong member ng networking company ang halagang 100,000 pesos. Pero ang binalik sa iyo ay 20,000 pesos worth of products lang. Kung unaccounted ang 80,000 pesos, then of course, may nangyaring misappropriation or conversion na isang uri ng estafa. Ayan. So there you have it. Thank you, Judge. And I'm sure napakalinaw ng inyong answer at naintindihan ni Kay. So thank you again, Kay, for your answer. Sana nakatulong sa iyo at sana mabawi. For your question. Yeah, ano sabi ko? Thank you, Kay, for your answer. Thank you for perfect talaga to subject. Ay, sabi to topic na to, no? Senior moment. Ayan, anyway, sana mabawi mo na yung 80,000 pesos mo, no? Kung hindi in cash, in products as originally intended. Kasi 20,000 pesos lang ba diba? naman yung binigay. Diba? Kaya nga, baka ginamit nung kaibigan. Correct. Kaya, Okay. ngayon, so mga kauntahan, kung may mga tanong po kayo para sa amin, tanong ha, hindi sagot. Para sa, thank you for your answer, Kay. Thank you for your answer, O, diba, Kay. sana gano'n na lang, no? Napapadala sila ng tanong, attorney, ito po ang sagot. Ano po kaya ito? ang tanong? Ano to, double jeopardy ang So, peg, o, diba? Ayun, anyway, so mga kauntahan, wag pong mag-atubili mag-message sa amin through Facebook Messenger o di kaya ay i-post ang inyong questions sa comment section ng mga posts or videos namin sa Facebook page at YouTube channel. Pwede rin po sa TikTok. Ayan, sasagutin po namin yan sa abot na aming makakaya. At baka ma-feature ang tanong nyo sa isang future episode ng People's Court. O yan, tama po yan. And Attorney Al, as usual, paalala lang po mga kahuntahan, ng pagsagot at pag-discuss po namin ni Attorney Al sa mga tanong ninyo ay for legal information purposes only. Hindi po to meant to be a legal advice ha, gaya nga ng sinasabi sa ating disclaimer na ipinapakita before the start of each segment. At uulitin din po namin mga kahuntahan, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga nagtatanong po sa amin. At kung may pending case na o may namumuong kaso kayo, lumapit na po kayo sa isang abogado, private lawyer man o public attorney para mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers at pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Yun. So with that, pwede na tayo magbigay ng konting patikim tungkol sa topic natin today, tungkol sa mga karapatan at mga benepisyo ng ating mga senior citizens or yung mga tinatawag na, actually sila mismo tumatawag sa sarili nila nito, na dual citizens daw. Actually, speaking of dual citizen, say it ko lang to. Pwede ba, pwede rin dual citizen? Sabi mo kasi, Filipino citizen, senior citizen. Paano kung half Filipino, half Filipina? Oh, yan. Pwede rin yan. Pero mas na-identify itong dual citizen sa senior. Pero sinabi mo, pwede rin siya. Oh, diba? Okay, pero ang dual citizen natin dito, yun, no? Senior citizen yung kalahati. Yes. Okay, so mga kauntahan, ayon sa latest data, may humigit 7.5 million senior citizens sa Pilipinas. Yes. Ayon sa Republic Act number 7432, ang unang Senior Citizens Act, ang isang senior citizen ay any resident citizen of the Philippines at least 60 years old. Ito din ang common na age na nag-optional retirement ang mga Pilipino. Yes. Kaya habang tumatagal ang life expectancy ng mga Pilipino dahil sa magandang kalusugan, lumalaki din ang populasyon ng ating mga senior citizens. Tama. At dahil dyan, itinadhana ng batas na alagaan at protektahan ng mga senior citizens natin. According to Article 15, Section 4 of the 1987 Constitution, the family has the duty to take care for its elderly members, but the state may also do so through just programs of social security. Correct. Further, Article 13, Section 11 of the same Constitution provides that the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development, which shall endeavor to make essential goods, health, and other social services available to all the people at affordable cost. And that there shall be priority for the needs of, kasama po rito, ang underprivileged, sick, at ito special mention ng elderly. And then we also have disabled, women, and children. Ang mga constitutional provisions na yan ang naging batayan po ng Republic Act number 7432 na ipinasa noong 1992, Republic Act number 9257 na ipinasa naman noong 2004, at Republic Act number 9994 na ipinasa naman noong 2010. Tama kayo dyan, Judge.
Ang mga batas na iyan ay ang basic laws on senior citizens at ang kanilang mga benefits katulad ng senior citizens discount. Pero teka mga kauntahan, baka kasi isipin nyo na senior citizens discount at libreng panunood or ticket sa sinihan lang ang binibigay ng gobyerno sa mga seniors. Hindi po. Marami pa pong mga benefits at programa ang nakalaan para sa kanila. At malalaman natin yan sa pamamagitan ng ating special guest. Pero ang importanteng malaman at matandaan nating lahat ay ang mga key principles sa likod ng mga batas na ito. Sa ilalim ng 1991 United Nations Principles for Older Persons, may 5 key principles. At ano-ano itong mga to? Independence, participation, care, self-fulfillment, at dignity. Although hindi kaila sa ating kultura ang paggalang sa mga nakakatanda, hindi sapat po ang pagmamano at pagpo at opo lamang ang gagawin natin sa kanila. Dapat garansyahan natin ang kanilang mga karapatan at protektahan ang kanilang kapakanan. Amen to that, Judge. Indeed, naalala ko, no, yung nabasa kong 10 reasons to provide good elderly care na nabasa ko sa website na bighearts.com. Okay. Ilan dito ay, una, they made sacrifices for you. Totoo yan. Pangalawa, they are part of your family and can impart traditions and ideals. Yes. At pangatlo, they lived through a time where the value system is different from yours. Here, Attorney Al. Tama yon. So with that, let's welcome and introduce our special guest dahil excited ng ating mga kauntahan sa ating discussion. Correct. At tayo din, no? Excited Yes. na rin tayo. Of course. So, it is our pleasure, kami ni Judge J, ang introduce ang ating special guest. Ang special guest natin ay product of both UP for Philosophy undergrad and Ateneo for her law and MBA degrees. She is active in both the practice of law and the academe. She is a professor of law and the only one who became the dean of 2 colleges of law of the city of Manila, namely the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila and Universidad ng Maynila. She later became president and chairperson of the Philippine Association of Law Schools, o bongga. She was also a member of the board of the Philippine Judicial Academy. She was the bar examiner for civil law during the best bar ever early in 2022. Ayan. Yes. She has a history serving both government and the private sector. Currently, she is a member of the board of Miriam College. She sits at the governing board of the Supreme Court MCLE and is the managing partner of Maceda Law, a full-service law firm. So we are sure she has encountered legal queries regarding the most popular demographic of our society now, the senior citizens. Yun, talaga namang beauty and brains ang ating special guest for today, Attorney Al. And add ko lang, nauna kami nagkakilala ng ating special guest a few years ago when we worked together on the guidelines for the establishment of law clinics no, across the country. Ito yung sa mga law schools. And now, doon naman kami magkasama sa MCLE Technical Working Group. So, napasama ko doon. Yung ating guest, siya yung nasa board of MCLE. Ako ay ano lang Ano doon. ka lang doon? TIG. Tigasulat, Hindi, tiguha. part lang ako ng isang subgroup doon. Yan. So without any further ado, we welcome to the People's Court stage, Dean Mary Anenias. Hello, Dean Mary. Hello, Dean Mary. hello. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome to People's Court, Dean Mary. Ayan, oo. Yeah. Yes, it's a Yun long na time nga. coming. Kasi Correct. thank you for accepting our invitation. Thank you for inviting me, having me here Oo nga. to experience People's Court. Yes, Thank nako, you. super thankful talaga kami sa'yo, Dean Mary, kasi nga alam namin na busy ka, but still, you found the time for us here sa People's Court. Ang Like I'm hirap sure na you yan. both are also, yung Yeah. mga tao sa ating industriya. Yeah, Sa industry. ating industry ay talagang busy. At Yeah. yun din, ganun din ka-busy yung topic natin ngayon, di ba? Yes. So, Correct. but before we proceed dun sa ating topic for today, may personal question muna kami sa iyo. Binigyan ka na naman namin ng heads Parang up, may but not the grade. question. Parang may grade. Okay. Ito naman, simple lang. Kasi pinag-uusapan natin ng aging, di ba? Yun yung kasama sa topic. Ano ang sikreto mo
for staying so young-looking and pretty. Nako, thank you, 'di ba? Oh, thank you for that compliment on National- global. Sorry, global Oo, na yung global, global kasi coverage. nga, Thank oo. you. But actually allergic ako pag pinag-uusapan yung age. Naririnig ko kayo pinag-uusapan ninyo yung age. But I guess just the secret to really aging gracefully kasi wala naman talaga rin akong ginagawa is because I don't really notice it. We just keep doing what we do and we love what we do and siguro yung what we do shouldn't just be for ourselves. Yes. It should be for Others. for others. So I guess that's a secret kasi it makes you happy. Ah, They're giving back, di ba? yes. Ayun. Nice. Very So the good. secret to youthful beauty is staying happy. Yes. Yeah, magaya nga yan. Oo, simple lang. Pero kasi Mag-TikTok, mamaya baka isipin diba? nila na Oo. bakit ka laging masaya? Eh, parang tataka na kami, hindi na normal sa'yo. Ay, ka naman yun. Diba? Ayun. Okay. Hindi naman sobra. Oh, di ba? Parang, Tama lang. Everything in moderation. Yeah. True, Yeah. true. And at saka sabi nga naman nila, di ba? When you smile, it takes less number of muscles than when you're Oh, frowned. yeah, totoo Diba? yan, totoo yan. Tsaka when you smile, especially, hindi yung ganyan. Naman nakakatakot. Parang, okay, but anyway. yun Yeah. nga. So yan, so Nawala tuloy ako. Nawala tuloy. Natakot ako sa'yo. Grabe ka naman. Malayo pa November. Ayun, so Tomorrow. Pang Halloween na natin yan. Ayan. Okay. So anyway, ayan, in the meantime, no, habang kami ay nagkukulitan dito, ayan, umpisa pa lang yan, no, mamaya sa Amicus Curiae, pag-uusapan natin ng masinsinan ang topic natin today. Diyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, kasama pa rin natin ang walang iba kundi si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Alan, to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. Welcome to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today we have the beauty and brains talaga, Dean Mary, to talk about the law on senior citizens. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. And as always, Attorney Ann, since mas Sige. nakakabata ka sa akin ng a few months, Ayan na, Ikaw feeling, na, mauna ka feeling ko na. talaga lagi niyang card yan na gagamitin sa akin. oo, kasi lagi mo rin ina-emphasize sa matanda ako sa'yo. So, lagi Grabe mo ka sabihin, naman. a few months lang po. Ayan, Yan. o sige. Tama, hindi sila magko-question. Hindi A na. few years po few actually. years. Ilan nga ba? Ilan nga? 6 6 years. No, 44 na ako eh. Huwag na kayong Tama, magbilangan. 6 years. Baka natakot ako bigla doon sa turn ng discussion. Baka Ay, hindi ka na tatanong. kailangan Sorry. ng announcement ng age. Hindi, promise hindi. Okay, 6 years ata. Ayun. Okay, go. Sige. So, Dean Mary, kanina we said that Republic Act 7432 defines a senior citizen as a resident citizen of the Philippines at least 60 years old. Saklaw ba dito ang mga foreigners residing or just visiting the Philippines? Can they also benefit from the senior citizens discounts pagkakain sila sa restaurant at saka iba pa mga privileges? Oh, kasi may nag-a-attempt na ganun. Meron talagang nag-a-attend. Oh, I'm very surprised. Kasi I guess this is something that's general knowledge naman, di ba? Of course, the budget is coming from our government. And of course, that's within lang the parameters ng nasasakop natin. Eh, yun, syempre, ang ating mga citizens. So, ang covered nito, if you will look at the history ng, kasi kanina, sinabi mo, no? Na ang daming development. So, Yes. sana nga, I think it's important na malaman ng ating mga senior citizens na tagapakinig na ang layo na ng pinanggalingan. Kasi Yes. nagsimula na hindi lahat. Actually, akala nila siguro basta nag-60 ka, lahat ano na. Covered Before na. hindi. Kasi kailangan before kapag
60 ka, kailangan may income Oo, ka na may income bracket. ka. So, ibig sabihin, hindi ka kumikita ng 60,000 a year, di ba? O ilang percent na yon. So, it just shows also that we have to put certain limits. And I Yes. think it's reasonable limits na we only cater to our citizens. Kanina pinag-usapan niyo yung dual citizens. Yung dual citizens na iba. Oo, Pero yan. ito, yung dual citizens mismo, yung talagang dual citizens, they can actually also avail of this. Yun. Basta may requirement lang na residency ng 6 months. Okay. Ayun. At So, least dito. Ayun. So, hindi pwedeng yung mga dual, yung talagang legit na dual citizens na Filipino and Not for example, automatic. American, na basta ipe-present lang nila rito yung passport nila, mag-expect na sila ng discount kasi may residency pa. O yan ha, malinaw po yan mga Malinaw, oo. kapuntahan. Correct. Okay, now let's talk about the senior citizens discount din, Mari. Magkano ang discount? At sa ano nga bang mga transactions ito maabil ng ating mga senior citizens? Kasi meron mga senior citizens pupunta sa bar. Tapos magpe-present ng doon sa door fee. Oo. Bakit Sa naman kasi Dorothy. kakain naman doon? Hindi, Pwede sa naman door. kumain. Parang Oo. nila kasi, lahat, kumbaga, tatanungin talaga nila, may senior citizens discount ba? So, kailangan malinaw ito. Para sa kanila naman, baka meron. So, once and for all, linawin natin para sa ating mga kahuntaan. Ano ba ang mga ganun, transaction? Sigurista natin. Di ba baka sakaling lumabas? Oo, yan. Hindi, first of all, actually gusto ko to sabihin kanina. Hindi naman po talaga tayo eksperto. You cannot say that you're an expert in a particular law. Like I mentioned, I'm with a full service firm. But ang dami, just to say, no, ang daming nakapaligid sa atin na senior citizens Yes, actually. So oo. they don't really come to you for advice. It's more of yung lifestyle kasi nila. So, dahil ang daming nakapalibot. And ito yung surprising pa. Alam na alam nila ang Oo. kanilang mga privileges and benefits. And I suppose that has something to do also with social media. Kasi ngayon, active sila sa social media. So, they all do a sharing. So, alam na alam nila. So, perhaps siguro just a quick, of course, you get the 20%. Yung sinasabi natin, pag naka-60 ka na, yan na. Oo, Akala okay mo, na. sama ako, manlibre ka naman. Oo. Pero, para Oo. lang yun sa senior. Hindi ka Yes. pwedeng makisama porque may card siya. Oo. So, and then, that's 20% discount on mga prescribed na medicine, your vitamins, minerals, actually, pati yun. Supplements, kailangan mo siguro ng prescription from your doctor if you want to avail of you get free medical and dental services if you're in a government hospital. Also, yung mga diagnostics, dugo, x-ray, ano pa to? You get free vaccination for pneumonia, for your influenza, pwedeng flu. So baka hindi nila alam yun. Yun nga. Para Meron ma-protect din sila, pala. magpa-flu kayo. Kasi for those na ayaw magpa-vaccine sa COVID, yung iba sinasabi, sufficient na yung flu vaccine, di ba? So pwede nyo rin yung i-take. That's also for free. What else? Okay, basic goods and prime commodities. Sa Meron din supermarket, dyan. no? May limit though. May limit though. Hindi naman parang punta ko ng punta. And also, kaya nga basic necessities and prime commodities. Hindi naman yung bibili ka ng kung ano, mas gusto nila fresh, yung mas healthy. Yeah. Okay, fresh produce, fresh meat, ganyan. So, you can also rice, corn, flour, sugar, yung mga basic. You get a discount for that. I think 5% yung discount po. And then, may limit lang siya for the, I think weekly, it's 1-3. Parang may ganon. May Okay. ganon na limit. Okay. And then, of course, minention nyo kanina yung sinihan. Yes. Oo. yeah. Okay, so meron kang, hindi siya free. Meron kang discount, 20% discount when you watch movies, you go to theater, you watch plays and all. Pero may mga ibang cities Yan. na they allow na, Mondays, Yes, citizens, correct. senior Yes, citizens yes, yun. yes. So, ang saya. Ang saya maging senior citizen ngayon, di ba? Para hindi na siya depressing. You know, sa ibang countries, they fear reaching the Aging, age of yeah. retirement. Kasi nga, para silang, alam mo yun, Working pa rin, hindi nila ma-enjoy. At least sa atin may mga Correct. ganun But this is benefits. this is something na I think our culture also. We take care of Yeah, our we mas do. konti yung nursing homes natin, Yes. mas konti yung Correct. kasi we Correct. take care of Diba? our seniors, we take Yes. care of our parents. So biglang napasok yung culture sa legislation natin. And that's why we want them to feel important. We want them to still maintain their dignity even though statistically lesser sila na
contribute Contribute. economically, you know, and also for them to enjoy. Kasi feeling natin, nagtrabaho kayo, pinalaki niyo yung mga anak Yes. niyo. So this is a way for you to enjoy. At sana mag-level up pa yan kasi papunta rin tayong lahat. Correct. Kaya- Kaya nga tayo mga nakababata, we should prepare for that time Yeah. when we, Oo. Ako, in my case, 9 years na lang. So, kailangan na ako Okay, yan na mag-prepare. hindi na tayo Sa- Hindi, hindi. sa edad na naman Sa tayo. edad ko lang. Hindi ko tatatanungin. Basta sinasabi ko lang lahat tayo papunta doon. Okay, may question Sige. pa ako. Dagdag lang doon sa doon sa mga transactions covered. Yung hotel and plane fare, meron din bang senior citizens pag kayo Meron senior? din siya. Yun, okay. Meron din yung mga public utility vehicles, of course. So kung sasakay ka dyan, MRT, PNR, Yes. lahat yan, meron Jeep. din. Grab. Ang saya, you can go around. Oo, Di ba? diba? Aside from that, meron ka pa for your utility bills. Oo, pag naka-register sa pangalan mo. So hindi ko alam kung alam yun na nakakarami. So kung meron kang Meralco mo, may ano lang, merong limit lang sa kilowatt hours. Hindi naman yung paparty ka sa bahay, naka-on yung aircon mo. Siyempre, isipin din natin, we have to be sensitive also to energy, Yes. to our Correct. environment, and also Correct. dun sa economy ng ating bansa. Yan. Siyempre, gusto naman natin, hindi tayo magte-take advantage, di ba? Correct. Ng mga seniors Correct. natin. Ayan. But it's not just the money, it's not just the economic. Kasi meron din tayo, we make sure that establishments also make their services accessible. So they are also obligated to make sure na either there's an express lane for senior citizens, or kung kunyari, mostly, nahihirapan sila maglakad, huwag Yeah. naman yung antas ng hagdan. Tama. So you Yeah, have to true. provide Yung ramp space, or yung space. upuan, you know, all Correct. these things Yeah. that you can make it Life easier for easier. them. Correct. Oo. Kumbaga hindi lang enough na you just declare yourself to have all these facilities. You must make it really work for them. Yes. Diba? Ayun. So speaking of which, eto, balik, parang medyo history to. So back in 2013, 10 years ago. yes, 10 years ago, no, naging nasa news talaga to eh. Yeah. Inireklamo ni Attorney Romulo Macalintal ang dalawang restaurant sa Pasay at sa Las Piñas dahil hindi daw sa pagsunod sa senior citizens discount law. Yung sa Pasay, hindi tinanggap ang kanyang ibang valid ID. I think ito sa driver's license. Ang hinihingi daw kasi ay yung dapat ID from the OSCA or the Office of the Senior Citizens Affairs. Yung sa Las Piñas naman, ang reklamo niya ay marami silang mga seniors pero hanggang 2 senior citizens discount lang ang Pwede tinanggap raw. ng restaurant. So, unang tanong, ano ba panuntunan talaga dyan? Ano ID ang acceptable proof of age? At hanggang ilan bang senior citizens customers ang pwede mag-avail ng discount at the same time or at one Yes. time? Oh, so, okay. Well, of course, actually, ang lot of seniors, wala na silang ibang ID, kundi yung senior Yun na. citizens ID nila. No? So, that would be the primary. But the law itself, in-enumerate na niya kung ano yung pwede. So, number 2, pwede yung passport. And number 3, any government ID na napapakita yung age mo. Although we still encourage na kumuha kayo ng ID, you need to Correct. register. Kasi kailangan din naman nating matrack, kailangan din naman Yes. ma-monitor ng Yes. gobyerno. Kasi para sa inyo rin yan. Para we would know also how we will be able to ration our resources, di ba? Kasi syempre dumadami rin yan. And going to that, I would like to point out something. Actually, may lumabas na latest na statistics sa PSA just this August 2022 na it's actually 9.22 million. Oh, okay. 9.22 Ang ating na. seniors. That's Oo. around 8.5 of our population. So, kailangan, I would think also that the government, when we talk about senior citizens, we love them, we talk about how much we want to further give them benefits. But we also have to make the proper projections. Kasi dadating na yung time na they're going to be a substantial percentage of the population. Ang mangyayari, you shift the burden to medyo mas statistics na yan, parang yung mortality rate, di ba? Mas madami nang tumatanda. And then, Correct. yan, ang daming incentives na naiisip. If you become a centenarian, may Yes. 1 million ka, Oo. octogenarian, nonagenarian. So parang ang dami nating naiisip. It's money, but also we have to think of everything. I mean, reconcile everything, for the greater good. So ayun, yung isa mong question kanina, Kung halimbawa, kung may limit, yung kung may limit, maximum. 5 kayong Oo, seniors. 5. naman, Tapos dalawa lang daw ang Oo, inonor. hindi dapat ganun. No? I suppose there are some establishments na ang iniisip nila is syempre yung bottom line nila, di ba? Na parang ganun. Although, of course, they get these rebates for these. And Yes. I suppose may mga iba pang tax incentives sila na binibigay. But you cannot. Hindi po pwedeng, 10 kami and then yung 2 lang. Oo. Hindi po pwede. Correct. And
you have to be very careful, the establishments and everybody. Careful kayo kasi may penal provisions ang law natin. Pwede po kayong makulong. Medyo hindi siya sandali lang. Medyo matagal-tagal siya at saka medyo mabigat din yung fine. You know, it's 50,000 above, 100,000 hanggang 200,000 babayaran mo na penalty. May mga first, second, may mga third na ano yan, violations. Yes. And then may kulong, Yes. more than 6 months. So, di ba? So parang kailangan medyo correct. careful din tayo Yeah. doon. Correct. O yan. Correct. Ako din, Mari, may mga establishments. Kasi napag-usapan ng mga establishments. Ito rin kay Atty. Makalintal, medyo related yan eh. Ito yung sinasabi ng iba, hindi raw magagamit ang senior citizens discount in conjunction with or kasabay ng iba pang discount tulad ng loyalty card, in-store promos, etc. Like yung kay Atty. Makalintal, I think isa ring part dun sa Pasay. Hotel to eh. Meron siya kasi nung ano... Hotel card, parang hotel. Oo, na parang merong gano'n. Tapos ayaw i-honor yung senior citizens niya kasi raw ginamit niya yung hotel privilege card niya na yon. So tama ba ito? Paano bang isa dun sa siguro ano law mo of ito? reason din. Let's take that into consideration. Siguro, in maraming complaints na naririnig about that kasi gusto nila but for the establishment, it's their prerogative kasi to give these discounts. So, ang sinasabi na lang ng law natin is that whichever is higher. Okay. So, Yan. senior citizen discount or ito. Whichever is higher, so Pero mamili ka pagka na ganon, lang. kailangan i-explain doon Yes. sa senior Siguro. citizen customer na ma'am, sir, mas mataas po kasi ang discount ng itong Yes. card mo. So, ito na lang. Kasi kung ito po pipiliin nyo, mababa. Kasi dito lalabas, ganito lang babayaran nyo, ganyan. Para magaan na tanggapin na Yes. hindi niya nagagamit yung kanya senior citizen Alam mo, maganda rin yung sinabi mo, Attorney Al. Kasi siguro, as the same with the other laws, kailangan talaga nating i-inform silang mabuti and to Yes. explain. Kasi minsan kawawa rin yung waiter kasi minsan hindi na-explain sa kanya kung ano lang yung sinabi nung ano niya, employer niya, and also maybe we should, it's also good that we educate at meron ang People's Court na Yes. segment na ganito para ma-explain din sa kanila. Para yung iba namang senior citizens, pag naano naman kayo, wag naman din kayong pumilit. sensitive. Oo, wag naman din kayong Galit. magpumilit ng something na alam nyo naman na not within the law. Yes. So, So, yan. So, malinaw po ha. Okay. Pagka ganun, may mas mataas sa discount, tapos senior citizens, kailangan na ipaliwanag. But it's a na different ganun, case sa medical, ha? Oo, sa medical, Kasi sa iba pa. medical, kapag meron kang senior citizen at saka meron kang PhilHealth, ako Yes. rin akala ko dati, hindi isa lang. You can actually use that on Yes, top yan. of Pareho yun. Tapos mas Laking meron pang bagay. health card. Oo, Halimbawa, malaking yung mga bagay. like MaxiCare, sorry, hindi ko pinapromote. Pero yung mga gano'n, di ba? Pwede pa yun in conjunction, no? I think pwede, Pwede. kasi parang ang mangyayari, i-apply mo yung discount mo. Kasi yung company naman nagbabayad din, not naman the Yeah, establishment, correct, not the correct. hospital. So I think yung matitira, maybe that's when you apply it. So I think that's arguable. Kasi ang ako nagamit yung ganun. Parang nagamit yung HMO tas PhilHealth. And okay naman. Kasi nga parang Plus added benefits. senior card pa. Senior citizens. Tapos kung Makati ka pa, yellow card. Ayan. Di ba? Ang dami. Ayan na, talagang daming Diba? combinations pala niyan. Sige, Bagay. isipin natin kung Sige, paano. siguro pag bigay siguro ng bill, wait lang, recompute mo yan. Oo. Ang dami cards. Diba? Sige. Ganun, no? So, at least mapakita nga natin yung value natin, Correct. pagpapahalaga natin Sa mga ating elderly. seniors. Ayan. Okay. Ito din, Mari, natatanong din ito. Hindi kaya malulugi, ito sinasabi natin, di ba, prerogative ng business. Hindi kaya malulugi ang isang negosyo kung puro seniors ang kakain. Wala namang masama doon na, pero yung bibili sa kanila at lahat sila ibibigyan ng discount. Mababawi kaya ng mga establishments ang halaga ng discount na binibigay sa mga seniors. Well, that's precisely why there's a fund allotted for this is because the establishments can recover. So may rebate naman yan. I think from a business perspective, medyo hindi kasi mabilis yung return. Ayun. So syempre may value of money at the Correct, time that it correct. was spent. So siguro yung sales mo nung day na yon medyo bababa. So meron din talaga. So I think that's why in anything that we legislate, we have to really take all the stakeholders into consideration. Correct. Kasi we cannot give benefits to one sector to the detriment and at the expense naman of another. So maybe that we should be mindful of that. So ayun, may gano'n naman siya na aspeto. But don't worry if you're going to be giving, eventually, mababalik, makukuha mo rin yan. Mababawi mo rin yan. And maybe a tax incentive din. Oo. Correct, Kasi, speaking of tax, kasi nga, di ba, 20% discount plus, meron pa yung additional na, yung 12% kasi VAT-free yan. Sila lumalabas. Yes, correct. Nagre-recompute sila niyan eh. So, 20%, 12%, 30%. Hindi
ayun nga, yun. So parang, kaya matagal. Oo, matagal ang Pag computation. nandun ka, kumakain ka, ay Yes. naku, may naunang senior sa harap ko, medyo Yes. matagal. Because of Kaya that. ayusin na ang mga POS nyo. Yes. Kailangan Kasi mabilis nandun na na lang yun. when you Correct. swipe. Correct. And maybe just to mention, since we're talking about benefits, hindi lang naman itong discounts ang binibigay mo. There's actually a pension. Yes. There's a social pension. I think it's around, magkano ba yung binibigay na social pension? I think 500. Okay. 500. Tapos may legislation to make it bigger. And then it's a monthly social pension. And aside from that, ang alam ko under the train law, meron din eh. Parang you can also get a monthly something. I think it's around, medyo malaki-laki rin, I think. Mga For 1,000. those who are not aware of 2,000. this. 2,000, yeah. Ngayon, kasi Hindi syempre- nila alam yun. Oo nga. So Dean, yan, tulad ng sabi niyo, marami pala mga benefits. Are these yung information nito, are these cascaded through the OSCA? Para naman yung mga wala access Dapat. sa internet. Dapat, no? Well, Diba? dapat. Alam That's nila the yan. function. Kasi nga, you mentioned yung ating development ng law, no? So, the latest one was this 9994. So, doon ginawa, kasi before it was the National Coordinating, mixed pa with the others concerned. Ito, meron na tayong National Commission Yes. on senior citizens. So, NCSC. So, that should be their function. That should be one of their functions because we do all know na ang isa sa mga challenges of having a law is its execution and implementation. So Yes. that should be part of that. Dapat cascaded yan. Oo, tama. Yung proper information. OSCA. Oo. Oh. Now, OSCA senior citizen din yan. Correct. So parang pwede pa silang mag-hold ng position. Kasi kailangan senior Yes. citizen ang nakaupo as correct, OSCA. Oo. Now, speaking of yung sinabi mo nga, sa OSCA, dapat ang nag-hold yan, senior citizens. Kasi ang mga senior citizens naman natin, hindi porke senior na, parang wala na silang pwedeng gawin. No? So, natatalo na ako doon sa question na yon ha. Malakas pa at may inner drive pa sila at may mga para maging productive sa kanilang mga retirement years. So, may mga beneficiary programa ba para sa kanila under this law natin on senior citizens? We so know that. Yun yung pinag-uusapan natin earlier, di ba? Na parang especially sa law, di ba? Ang mga active, hindi sila Yes. pwedeng magpahinga. Correct. Busy sila. Minsan nga, hiyang-hiya ka na. Oo, Hindi sila ka pa yung pwedeng mas- mag-excuse kasi ang dami nilang committees. They're like very, very active. And so, we also would like them to contribute, no? Okay, we're talking about our practice natin sa mga lawyers. Pero meron iba siguro hindi na rin masyadong makaano. Like for example, if you talk about the laborers and all. yes. But there are also special programs na parang ino-open natin para ma-feel nila na important din sila. Yes, They are oo. productive contributors to society. Dignity nila is Yes. still intact na, hey, hindi ako walang kwenta, hindi ako inutil. So, like kunyari, there are TESDA. TESDA courses that they can take. Bilang gusto nila New na, skills, gusto nila diba? mag-gardening na, Yeah. I mean, not just yung magtatanim ka, yung malalaman mo yung science behind it, gusto mong magano. They're open na mga, there are programs by the, both the DILG and also the DSWD and the other agencies of government that provide programs for the senior citizens so that they can participate. What else? What else? So siguro when you perform, when you practice, syempre kahit papaano meron yung effect sa mo. So merong mga Pangatawan. activities on mental wellness, Yes. may mga activities na ganon. Actually, active sila. Ayun, maganda. In fact, I remember my parents, siyempre present sa retired, no? Labas sila labas. Exercise, lakad mo lagi. Sabi ko, hindi ba magpahinga na lang kayo sa bahay? Parang sinabi mo na rin, dito na lang kami sa bahay at magkasakit. Yes. They need to go out. Yes, they need the socialization Yes, aside from the socialization. physical activity and also siguro yung environment. Kailangan makita nila the hubbub of activity. Yes, correct. okay. Okay, so since na-mention nyo din, Mari, kanina yung bagong batas at saka itong bagong commission. So please tell us about this National Senior, ano yan? National National Commission. Sorry, National Commission of Citizens. Senior Citizens or or NCSC. Ano ang Okay. highlights ng batas na ito at ano ang mga binago o meron bang binago sa mga previous and current senior citizens laws? I think I mentioned na earlier yung isang major na pagbabago. In fact, hindi ko yun alam kasi ang kinagisnan ko, basta when you reach yung 60. na 60,
ano ka na, yung pala before hindi. Oo. 'Di ba? Tapos mas expanded siya, expanded in terms of like for example, yung benefits na dagdagan. Okay? Tapos of course we have the social pension and well, siguro mas dedicated kasi ito. This is a more dedicated as opposed to before na it was part of The SWD. it's LGU. an interagency. Okay. It's an interagency na what do you call that? I think it's a board. Oo, it's a monitoring board. So yun, ito mas dedicated na sila really. And also apart from that, mas ina-encourage na. I know I mentioned earlier that we don't really have parang lesser nursing homes here Yes. kasi we like taking care of yan kasama rin yan na if you establish mga ganyan, they call it Retirement something, homes. not nursing home, they call it something else na mas Retirement homes na, maganda. oo. Yon 50% na tax yon. And I Okay. think ayun. But that's an exciting question kasi this is also active in collating information and finding out what the situation on the ground is for future legislation Ayun. kasi ang dami actually na baka ma-excite ang senior citizens, no? Marami talagang naiisip Yes. para sa senior citizens. Ano ba 'yon? Iisip nila vouchy for senior citizens, Oh, which is wow. 'di ba minsan wala rin silang voice, 'di ba? Ano pa isip na-mention mo kanina yung 'di ba may sangguniang kabataan, gusto nila magkaroon ng sanggunian for senior I see. citizens. Okay. All right, and then since hindi pa rin law yung sinasabi ko sa inyo earlier, yung social for pension. yung which one? Centenary. Mga Hindi, yung centenarians, yeah. octogenarians, Yung mga nonagenarians. gifts, cash gifts. Pag na-reach mo siya, merong equivalent siya na amount. Oo. Pero pag centenarian, meron ka 1M. Oo, Meron wow. kang ganon, di ba? Ang mag-benefit ng pamilya mo. Oo. Meron ng Pamilya. pamana. Pamana na. Yes, Correct. exclusion of Oo, heirs. correct. They want to increase the Yung social from pension 500 ata, to 1,000 1,000 yun. Gusto nila what else? Ayun, siguro yung more expanded. Ito. Ano kasi, pag pumunta ka sa isang golf club, di ba golf? Di ba? Kasi syempre yan yung isa sa mga mas friendly na activities for seniors Pag kasi doon, hindi mag-a-apply yung discount. Kasi yung nature ng club is really to serve, it's a non-profit, it serves its members. Yes. So, walang discount dyan. Whereas sa atin, in the greater economies of scale, medyo nasa-subsidize ng mga nakakabata, no? Ito, members yan. So, ayun, gusto nilang ma-include. Gusto nilang ma-include. At saka minention mo yung bar. Actually, dati rin hindi ko rin yun alam. Kasi, of course, there was iniisip ko, meron bang mga cases on senior citizens na law na umabot sa Supreme Court? Alam nyo ba yun? Meron umabot. This is, kasi dun sa sinasabi niya sa bar, syempre naisip ko noon, kailangan healthy lang. Kung mag-alcoholic ka, wag, bakit isa-subsidize ng state? But I was surprised na pwede. Oh. Pwede, pero may limit. Parang Okay. pang personal consumption mo lang. I So, see. I think, yung iba nga sinasabi, isang beer lang. I mean, pwede yata hanggang 5. Okay. Parang may for ganun. leisure kasi mental Minsan nagre-relax ka rin, ganun. Kailangan mo for isipin din yung relaxation. benefit. Hindi naman Yeah. yung tipong alcoholic ka. Hindi pwedeng may Oo. Pero yung sa Supreme Court, siya, soft drinks. Hindi soft ginran. drinks. Pero it's not because of the commodity. It was more of the nature of the establishment. Yeah, Which, I see. na cooperative. Okay. So, ayun. So, that just came out in 2020. Wow. Okay, So that would be worth a read. And of course, we had a very fruitful discussion. So kaya worth our while. So thank you for sharing your knowledge and Thank expertise, Dean Naku, Marie. expertise. Yes. Expert kasi napapalibutan ako ng senior citizens. Ang galing. Thank you again, Ayan, Dean thank Marie. you. May maraming natutunan na naman ng I ating mga hope. kahuntahan. Of course, lalo na sa mga seniors, yung mga misconceptions, yung mga things na kailangan nilang malaman nila. So, thank you. Now, bago tayo magpaalam, meron ka bang pabaon para sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin today, especially to our senior citizens? You Okay. now have the floor. You may now address them. Okay. So, what I can say, we love our senior citizens. The senior citizens I'm with, my family, of course, the one in church, in our industry, and the law and the country, which
the laws show our love for you. So this is a time for you to enjoy life. But it's not just about the economic benefits, like I said earlier. Let's think also, isipin natin, paano rin tayo makaka-contribute? Kasi I feel that you also need that. You also need na makakapag-give back kayo. So all I can say is that enjoy this time in your life. Think of ways na marami pa tayong matututunan, even though we're at this time in our lives. And that's it. And I hope that, you use also this time na maturuan nyo rin yung younger generation that, it's not too late, and it's not, it's never, there's never an end time for things. You keep on learning, we keep on living and enjoying life. Yan, ganda. Ayan, well said. Ayan. So, hindi na ako takot tumanda. Diba? Because, correct, it's, because as they say, age is just a number. Yes. Yeah. In fact, with age comes wisdom and purpose in life. Yes. And I thank you. Ayan. So, thank you din, Marie, for guesting in the show. At you. sana ay maimbitahan ka namin ulit in the future. Yes. Oh. Oo, It will be my Marie, pleasure. Okay. Thank you you. very much for that. And see you again soon, especially sa MCLE Oo, may meetings trabaho natin. pa kami. Hindi kami Right naman sa on. staff. May mga senior citizens doon. Okay. So, at yun nga ha, next time ulit ha, another topic Thank naman. you. Okay. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Till next time po dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.